Day 29, Genesis 48 to 50. So, ito yung last 3 chapters ng Genesis at matatapos na natin. Yay! So, 'pag natapos na 'to, nakadalawang book na tayo natapos. Una ay Genesis and second is Job. So, basahin na natin. Sabi dito sa Genesis 48, so meron kayong mga Bible ay hanapin niyo na lang at sabayan niyo ako sa pagbasa. Genesis chapter 48. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang 2 anak na lalaking sina Manasseh at Ephraim. Dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nasa luz, nagpakita sa akin ng makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi at magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon." So, yun nakasulat 'no, ibibigay ng Diyos yung lupain, yung promised land, yung lugar kung saan ngayon yung Israel sa habang panahon and which is true. Kailan ba nangyari itong Genesis? Nangyari ito siguro mga 4,000 years ago. And still, nandiyan yung Israel nakatayo sa bansa. Ito yung nagpapatunay na itong Bible, hindi lang siya story, ukat ng isip, kundi siya ay history ng talagang siya ay nangyari. Sana tayo. Ang 2 mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay bibilang sa aking mga anak. Kaya itong si Manasseh at si Ephraim, kasama siya doon sa 12 tribes. Kasi ito yung pangako ni Jacob, ang 2 mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad nina Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manasseh ay magiging tagapagmana ko rin. Ito yon. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at bibilang na lamang sa lipin ng 2 nilang kapatid. Ipinasya ko ito alang-alang kay Rachel na, iyong ina. Gano'n talaga kamahal ni Jacob yung asawa niyang si Rachel 'no, hanggang sa huli ay talagang meron siyang set apart para doon. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Canaan malapit sa Ephrata at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya nilibing. Ang Ephrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito, "Ito ba ang iyong mga anak?" "Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto," tugon niya. Sinabi ni Israel, "Ilapit mo sa akin at babasbasan ko." Halos hindi na niya makita noon si Israel Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon nakita ko pati ang iyong mga anak." Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang 2 bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manasseh sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong sa kanan sa ulo ang nakababatang si Ephraim at sa kaliwa sa ulo si Manasseh at sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglilingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangalagat kumatnubay. Simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon man, at pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang pangalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon kaya't hinawakan niya ang kanyang kanang kamay upang ilipat sa ulo ni Manasseh. Wika niya, "Ito po ang matanda ama, sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay." Ngunit sinabi ni Jacob, "Alam ko iyan, anak, alam ko. Alam kong magiging dakila si Manasseh pati ang kanyang mga anak, ngunit lalong magiging dakila ang napakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa." Sinabi pa niya ito, ang mga Israelita sa
Ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin. Dahil kayo'y pinagpala, sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Efraim at Manases. Sa ganitong paraan ginawa ni Jacob. Nauna si Efraim kay Manases. Pagkatapos nito sinabi ni Israel, Jose, ako'y namamatay na, ngunit huwag kang mag-alala, mababahala, sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng iyong mga ninuno. Ikaw ang tanging magmamana ng Shechem at nakuha ko sa mga Amoreo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Pinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyari sa inyo sa hinaharap. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Si Ruben ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito, hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi, na magkapatid, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig. Sa usapan ninyo'y di ako kasali. Sa inyong gawain hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay, lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo ay malabis. Kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain, ang buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Juda, ay papupurihan ninyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y igagagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. So, ito yung laging sinasabi 'pag nabasa na maging katulad ka ni Judah na parang leon, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Joda ay leyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman, sitrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya tayo natatali. Batang aso niya doon natatali sa puno ng ubas na tanging pinili, mga damit niya ay doon nilalabhan sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahilan sa alak, ngipay pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying sa baybaying dagat doon ka Sibulon, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupain aabot sa Sidon, malakas na asno ang katulad mo Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain dooy tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin sigad ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita'y maganda. Si Jose na may baging na mabunga, sa tabi ng bukal nakatanim siya, paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga ngaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot-sibat, subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas, ang iyong mga bisig ay palalakasin ng dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong ama, siyang sasaklolo, ang makapangyarihang Diyos, magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal, dibdib na malusog, pati bahay-batay, pagpapalain din kayang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga borol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Huseng nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjamin lubong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi ang huli pinaghahatian, ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila binasbasan ng kanilang ama
ayon sa basbas na angkop sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayo'y papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa libingan ng aking mga magulang, sa yungib sa bukid ni Ephron ng Hiteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebekah at doon ko rin inilibing si Leah. Pero si Rachel 'no, hindi din doon nilibing. Ang bukid at yungib na iyon ay binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang buong bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Pharaon, grabe naman 'no, 70 araw, 70 days, so 2 months. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Pharaon, "Pakisabi nga ninyo sa Pharaon na hiniling ng aking ama bago mamatay na doon ko siya ililibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan. Aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos." Sumagot ang Paraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kinilalang mamamayan sa buong Hepto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang inaang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangapayo, may mga sakay na karwahe, talagang napakarami nila. Pagsabi nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdaos sila roon ng luksang parangal sa yumaw at 7 araw nang dalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ng ginawang pagpaparangal na ito kaya't nasabi nila, "Ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto." Dahil dito'y tinawag na Abel Mizraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Makpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Mula nang namatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sinabi nila, "Paano kung magalit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin man ng aking mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ng kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kaming mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabi ito ni Jose. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng apo ni Ephraim, gayon din ang apo niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, nauna pa siya namatay sa kanyang mga kapatid, 'di ba siya yung parang pangalawa sa bunso? "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos ipinagbili niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon.
Siya ay inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang tubo. 15 minutes. So, dito nagtatapos ang ating Bible reading sa Genesis and natapos natin yung aklat ng Genesis and Job for this January. And I pray na marami kayong nakuha kung paano ako natuto. And then ay natuto tayo and kagaya ni Abraham, I declare na samahan din tayo at pagpalain din tayo ng Diyos. Kung gaano ang Diyos ay naging tapat kala Abraham, ganon din ang Diyos ay magiging tapat sa atin. So, yun lang, to God be all the glory.